Ang huling tricycle sa Barangay Maligaya. Sa baryo ng Maligaya, may isang misteryosong kwento tungkol sa isang tricycle na hindi kailanman dapat sakyan tuwing hating gabi. Sinasabi ng mga matatanda na ang sinumang sumakay dito ay hindi na muling makakabalik. Sa gitna ng baryo, ang madilim na kalsada ay pinapalibutan ng matataas na damo at lumang bahay na parang pinabayaan na ng panahon. Ang hangin ay malamig at tanging ang alingawngaw ng aso at huni ng kuliglig ang naririnig. Sabi ng mga residente, kapag sumapit na ang alas 12 ng gabi, huwag nang lumabas, lalo na't marinig mo ang tunog ng tricycle na tila nagmumula sa kawalan. Isang gabi, si Lando, isang tricycle driver na kilalang matapang at walang kinatatakutan, ay nagdesisyong maghanap ng pasahero kahit alas 12 na ng gabi. Kahit papaulit-ulit siyang pinagsabihan ng kanyang asawang si Minda na huwag nang bumiyahe kapag 10 oras na ng gabi, hindi siya nakinig. Kailangan natin ng pera, Minda, sagot niya. Walang magyayari kung maniniwala tayo sa mga kwentong yan. Habang bumabaybay si Lando sa madilim na kalsada, napansin niyang halos walang tao. Tanging ang tunog ng makina ng kanyang tricycle at ang huni ng mga kuliglig ang kanyang kasama. Ang paligid ay tila mas madilim kaysa sa normal, at may pakiramdam siyang parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Biglang, sa kanto ng isang abandonadong bahay na may gumuhong pader at natatakpan ng balete, may isang babae na naglalakad. Maputi ang balat nito, mahaba ang buhok, at nakasuot ng puting bestida. Ang kanyang hakbang ay mabagal, at tila hindi ito nagmamadali kahit sa kalagitnaan ng gabi. Tumigil si Lando at tinanong ang babae, "Miss, sasakay ka ba?" Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiti nito ay parang may kung anong kakaiba, parang pilit at malamig. Tumango ito at sumakay sa loob ng sidecar. Habang naupo ito, naramdaman ni Lando ang bigat na tila mas mabigat pa sa inaasahan niya. "Saan po tayo?" tanong ni Lando habang umaandar na ang tricycle. "Sa sementeryo," sagot ng babae na halos pabulong ngunit malinaw na narinig ni Lando. Kinilabutan siya ngunit hindi siya nagpahalata. Iniisip niya na baka nagbibiro lang ang babae. Habang tumatakbo ang tricycle, napansin ni Lando na parang lalong bumibigat ang kanyang sasakyan. Pakiramdam niya'y dumami ang sakay sa sidecar. Nang silipin niya ito mula sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng babae, ngunit hindi lang siya mag-isa. May mga nakaupo sa tabi niya, mga aninong walang mukha, nakatitig sa kanya. Ang ilan ay parang gumagalaw, na tila sinusubukang lumapit sa kanya. Pinigil ni Lando ang sarili sa pagsigaw. Sa halip, binilisan niya ang pagpapatakbo ng tricycle, umaasang mabilis niyang matatapos ang biyahe. Ngunit parang napakabagal ng oras, at ang daan patungong sementeryo ay tila hindi nauubos. Napansin niyang paulit-ulit siyang dumadaan sa parehong puno ng balete, na parang nililigaw siya ng kalsada. "Malapit na ba tayo?" tanong ni Lando, pilit na pinapakalma ang boses niya. Sagot ng babae. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses nito ay mas malamig, mas mabigat, at parang hindi nagaling sa isang tao. Nagsimulang pumatak ang ulan, ngunit kakaiba ang tubig, parang may halong dugo ang mga patak na dumidikit sa salamin ng tricycle. Sa wakas, narating nila ang tarangkahan ng sementeryo. Tumigil si Lando at huminga ng malalim. "Dito na po," sabi niya habang iniwasan ang tingin ng babae. Ngunit nang tumingin siya sa sidecar, wala nang tao doon. Ang babae, pati ang mga anino, ay nawala na. Napansin niyang may iniwang bagay sa loob ng sidecar, isang lumang litrato. Nang tignan niya ito, halos mahulog siya sa kinatatayuan. Ang litrato ay ng kanyang yumaong ina, suot ang parehong puting bestida, at nasa harap ng puntod nito sa sementeryo. Ngunit ang mas nakakatakot, parang gumalaw ang mata ng ina sa litrato, na tila nakatitig sa kanya. Biglang lumamig ang paligid. Sa gilid ng kanyang tainga, may bumulong, "Salamat sa pagsakay, anak." Humarurot palayo si Lando, hindi na lumingon. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang tricycle na iniwan sa gilid ng daan, ngunit si Lando ay hindi na muling nakita. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga residente ng Maligaya na sa hating gabi, may naririnig silang tunog ng tricycle na dumadaan, ngunit kapag sumilip sila sa bintana, walang tao sa loob maliban sa isang puting anino sa sidecar.